Hi, isa ka rin ba sa bago lang sa video editing? Or marunong ka na pero gusto mo lang madagdagan yung skill or knowledge mo about video editing? Kung isa ka sa dalawang nabanggit ko, itong video ito ay para sa iyo. Let's go! By the way, my name is Mon, isang photographer, videographer, and video editor na nakabase dito sa Pilipinas. For today's video, isi-share ko sa inyo yung 5 tip and tricks na ginagamit ko tuwing nag-video editing ako. Ito mga tip and tricks na to, nakukuha ko siya base sa experience ko and syempre dun sa mga taong mga nakakasama ko sa mga project. So, disclaimer lang, hindi po ako pro. Number 1, ito yung pinakamadali, pero ito yung madalas kong makalimutan. Lagi nating isiset yung volume and brightness natin sa 50% every time na nag-edit tayo. Hindi natin alam kung ano yung ginagamit ng mga makakapanood ng video natin or ng mga project na ginawa natin, kung mataas ba yung brightness nila or mababa ba yung brightness nila. Kaya mas better na iset na lang natin siya sa 50%. Natutunan ko tong tricks na to kay Kuya Renz. Ayan, shoutout sa iyo Kuya Renz. Ano ba yung benefits nito? Hindi lahat is pares tayo ng monitor or ng brightness or ng volume dun sa audience natin or sa atin. Kaya mas better na lagay lang natin siya sa 50%. Sa panonood ng video, ang mahalaga ay ang nakikita at ang naririnig dun sa videos natin. Kaya tandaan natin, kapag naset natin yung tama yung volume at yung brightness natin tuwing nag-edit tayo, dahil hindi naman lahat parehas or hindi naman lahat accurate yung kulay or yung brightness natin sa mga monitor at sa monitor nila, or even yung volume natin sa volume nila, mas maganda na iset na lang natin siya sa 50%. Dahil dito, mas may iwasan natin yung overexpose and underexpose para sa kanila. So tayo naman nakakapag-edit tayo ng medyo accurate lang naman. Hindi ko sinasabing sobrang accurate, pero safe yung zone na yon para sa atin at para rin sa mga viewers natin. Ito yung pinakamadali, pero ito yung madalas kong makalimutan. Pangalawa, gumamit tayo ng mga plugins sa ating editing app. Ang gamit ko is Premiere Pro at ang madalas kong ginagamit na plugin is Mr. Horseman or yung Studio app. Ayan, yung dalawang yan is libre lang. Sila yung madalas kong ginagamit pag naglalagay ng text, naglalagay ng transition. Ayan, madali lang siyang i-install. Naka-guide naman siya. Pwede mo siyang makita sa TikTok, sa YouTube, or nandun na mismo sa mismong site nila. Malaking tulong siya kasi minsan naglalagay tayo ng text and gusto natin siyang i-pop up or ilagay ng mas komportable at para hindi na rin tayo mahirapan. So, walang masama gumamit ng plugins. Malaking tulong ito at malaking impact nito sa mga videos na ginagawa natin. Pangatlo is docking. Siguro na-experience na naglagay tayo ng music tapos sa ilalim is dialogue at hindi maganda yung pasok ng dialogue dun sa music natin, tulad ng homily or ng interview. So, ang pinakamagandang gamitin dyan is docking, kung saan yung mismong Premiere Pro na ang magsiset ng keyframe para maging maganda yung pasok ng dialogue natin dun sa music na nakapatong dun sa videos. Iset natin yung background music natin is sa essential sound as music and yung dialogue natin as dialogue. Ni-register natin yung dialogue and music natin sa specific kung ano ba talaga sila. And then, babalik tayo dito sa music, then click docking, and click generate keyframe. So, ganun lang kadali guys, hindi na kayo mahirapan mag-manual docking, kundi yung mismong Premiere Pro na yung magsiset para sa inyo. Pang-apat, gumamit tayo ng mga shortcut keys tuwing nag-edit tayo ng videos. Gamit yung mga shortcut keys natin, mapapabilis yung pag-edit natin ng videos. I-share ko sa inyo yung mga shortcut keys na meron ako. Yung shortcut key na madalas kong gamitin is yung letter Z for unlink, para hindi na tayo manumanong nagtatanggal ng audio dun sa video. I-click mo lang yung Z, so ayun na, ma-unlink na siya. Tapos yung letter Q ko is for ripple trim sa kaliwa. And yung letter W ko is ripple trim sa kanan. Sa pamamagitan nito, hindi ako nahihirapan mag-unlink, mag-trim, and mas mapapabilis talaga yung proseso sa pag-edit. And for the last, gumamit tayo ng handbrake. Napapansin nyo ba na bumababa ang quality ng video na inedit nyo tuwing ina-upload nyo sa Facebook, sa YouTube, or sa TikTok? Ito ay dahil sa yung video na meron tayo is sobrang laki niya dun sa platform na pinag-uploadan natin. Good news, merong application na tumutulong para mapababa yung MB or yung size ng video pero hindi babawas yung quality niya. Ito yung handbrake. Ang handbrake ay isang libreng app na mata-download nyo sa Google. Napakadali niyang gamitin. I-drop nyo lang yung files nyo dito. Tapos halos kalahati ng MB or ng file size is mababawas dun sa project na yon. Ayan. Itong project na to is 151 MB.
pero after ko siyang ma-render dito, naging na lang siyang 70 plus MB. Sobrang laki ng nabawas dun sa videos. So, yun lang guys. Again, hindi ako pro. Kung ano yung nalaman nyo dito is natutunan ko lang din sa mga taong nakakasama ko and based na rin sa mga na-experience ko sa larangan ng video editing. Kung marami kang natutunan, pwede bang makahingi ng like and mag-comment ka na rin kung ano yung mga gusto mo pang matutunan sa mga susunod nating videos. Yun lang, maraming salamat and God bless.